Ito po yung kanilang silage pit. Kasalukuyan na nagpo-pull out pa sila kaya hindi pa malinis tingnan. Pero pag matapos to ngayon, pag pull out po nila, ikakat po nila yan ng maayos. So kung titingnan nyo, isang sikreto nitong silage is talagang well compacted. Hirap na hirap yung loader na tibagin yan. And as a matter of fact, makita nyo ang ganda. Nakita nyo yung kulay, that's golden 1-year-old silage. And natin din sa ano. Yan, so ayan po ang silage. So nakita nyo, tinatanggal niya pero hirap dahil payloader talaga ang ginagamit dito para pantanggal. So yan ang silage, hindi matibag. So, yung nagwo-worry about sa decomposition, hindi mangyayari dahil matigas, no oxygen, at saka bukas ulit gagamitin ito. So makita nyo, ito matigas masyado, ayan. Talagang golden brown yung kulay at makita nyo yung grains ng mais. So this is around 35% dry matter. Yes, no? yeah. 35% dry matter ng corn silage. So ayan. At ito tinuturo din talaga natin. So mayroong 4 na sikreto ang paggawa nito para maging maayos. So lagi natin sinasabi is dapat tama yung dry matter. So this is 35% dry matter, 65% moisture. No, kaya medyo basa patingnan. And then yung cut size, nakita niyo yung cut size, ayan, no? Perfect. About 1/2 to 1 inch. No? Ideally, yan ang cut size ng silage. And then ang sunod is yung proper compacting. Kaya nakita nyo, well compacted yan. Sobrang laki. Ilang tonelada gamit mo nito everyday? 48 tons. So sa mga 50 tons a day yung gamit nila. Ang baka nila is 29,000 heads at the moment. Pure Wagyu. Oh, it's different. Ang average intake ng baka mo is nasa mga 12 kilos as fed. 12. Sobrang dry ng pagkain nila rito. Nasa around 12 kilos lang yung average intake. Hindi katulad sa Pilipinas na inaabot tayo ng 25 to 35 kilos dahil sobrang basa yung ating pagkain. So yan. So ito yung kanilang silage pit. Ayusin pa nila ito. But makita ninyo na very heavy yung pagkakumpak. Ang gamit nito ay bulldozer? Payloader. At ito muli si Arnel Corpus. Mabati ng magandang araw. And thank you.